Nang bumalik ako sa bansa at sumunod sa utos ng aking ina, pinakasalan ko ang isang seryoso at malamig na babae. Sa gabi bago ang kasal, lumipat na siya sa bahay. Iminungkahi ko na magkahiwalay kaming matulog. Si Kinyan An, sa harap ko, ay dahan-dahang hinila ang zipper ng kanyang palda. Malalim ang kanyang titig at nagsalita, pero may pangangailangan ako. Narinig ko ang tanyag kong ate na humihingi ng pagkalimot. Ayokong maging isang maliit na babaeng madaling pakialaman. Ang pagsasama namin ni Kinyan An ay isang komersyal na kasal na batay sa interes. Mula simula hanggang katapusan, walang kahit anong damdaming nahalo. Siya ay ate ni Xu Renming, pinalaki mula pagkabata bilang tagapagmana ng pamilya. Ang kanyang ugali ay malamig at tahimik, ipinanganak na malamig at marangal, laging may tamang distansya sa pakikitungo sa iba. At, sa libong milya, nang marinig ko siyang sumang-ayon sa kasal na ito sa isang business dinner ng dalawang pamilya. Tumigil ako sa kinatatayuan ko. Pag-isip ko, kahit papaano kailangan kong maghanap ng tao para tapusin ang misyon ng pagsasama. Ang bagay ay si Kinyan An. Wala naman akong dapat piliin. Pagkatapos lang ng kasalan, medyo lasing na siya. Sumakay siya sa kotse at pumikit, hindi na nagsalita ng kahit isang salita. Pagod na kasi ako buong araw. Sa pag-iisip ng mga posibleng mangyari sa gabi, bigla akong nagising. Mga 10 minuto ang bayahe. Nakaupo ako ng sobrang hirap, pati paghinga ko ay naninigas. Sa isip ko ay tahimik akong nagdasal. Lasing na ganito siya, hindi naman siya makakagawa ng kahit ano, di ba? Tinangka kong tawagin si Kinyan An. Walang sagot. Akala ko ay tulog na siya ng mahimbing, at sa wakas ay bumaba ang kaba ko. Huminto ng maayos ang kotse. Biglang nagsalita ang babae, ang boses ay paos dahil sa alak. Dumating na tayo. Tanong ko, gising ka na ba? Tumango siya. Kinuha niya ang kanyang wedding bag at bumaba ng kotse. Mabilis kong sinabi, hayaan mo akong magbuhat para sayo. Dahil lahat ng perang natanggap ngayong gabi ay nasa loob ng bag na yon. Si Kinyan An ay tuwirang tumanggi. Ang boses ay walang emosyon, hindi na kailangan, hindi mabigat. Pumasok kami sa elevator. Sa loob, kami lang dalawa ni Kinyan An. Nakatayo kami, isa sa harap, isa sa likod, walang nagsalita sa buong pagbiyahe. Ang kapaligiran ay napaka-awkward, halos tumigil. Habang pinapanood ang dahan-dahang paggalaw ng bilang ng palapag, ako ang unang sumira ng katahimikan. Lasing ka ba? Gusto mo bang magluto ako ng pampalipas lasing mamaya? Sumagot si Kinyan An. Huwag na, hindi ako lasing. May mahalaga pa akong gagawin mamayang gabi. Agad kong naunawaan ang ibig niyang sabihin. Biglang uminit ang aking pisngi. Kailangan kong paulit-ulit na mag-isip ng pampalakas loob sa isip. Bumukas ang pinto ng elevator. Pumasok kami sa bahay, nagpalit ng tsinelas. Itinulak ko ang pinto ng pangunahing silid. Bigla akong natigilan sa kinatatayuan ko. Sa malaking silid, ang mga dingding at bintana ay puno ng malalaking pulang karakter ng kasayahan. Mga bagong pulang ginupit na papel ng tao, at ang sahig ay puno ng mapupulang talulot ng rosas. Si Kinyan An ay nakatayo sa likod ko, hindi ko alam kung kailan. Ang boses ay malumanay, pagod ka ngayong araw, magpahinga ka na. Tanong ko, gusto mo bang maligo muna? Sumagot si Kinyan An. May ilan pa akong dapat asikasuhin. Ikaw na munang maligo. Pagkasabi niya, pumunta siya sa study para magtrabaho. Kaya ito pala ang tinutukoy niyang mahalagang bagay. Lihim akong nakahinga ng maluwag. Hindi ko namamalayan, medyo nalungkot ako. Na mas mahalaga pa ako kaysa trabaho. Paglabas ko mula sa paliguan, gumawa ako ng maayos na buhok. Tahimik akong bumalik sa kwarto. Si Kinyan An ay tapos na sa trabaho, nakaupo sa gilid ng kama at binubuksan ang buttons ng kanyang damit. Ang relo at bandana na kanyang inalis ay maayos na inilagay sa nightstand. Nag-alinlangan ako ng matagal. Sa wakas ay nagsalita ako, baka mas mabuti kung magkahiwalay tayong matulog. Kumunot ang noo ni Kinyan An. Natahimik sandali, pagkatapos ay dahan-dahang nagtanong, bakit? Mahina akong sumagot, hindi naman tayo masyadong magkakilala. Nagsalita si Kinyan An. Kasal na tayo, legal na mag-asawa. Kailangan mong unti-unting masanay. Sa pagkakakilanlan bilang Xu, dagdag ni Kinyan An. At may pangangailangan ako. Sa sandaling matapos ang kanyang mga salita, biglang uminit ang aking tenga hanggang sa ugat. Tumingin ako sa kanya ng may pagkagulat. Hindi ko talaga inaasahan na sasabihin niya ito ng diretsyo. Ang kanyang mga mata ay madilim. Ngunit sinadya niyang pahinain ang kanyang tono, pero kung ayaw mo, igagalang ko ang desisyon mo. Hayaan na lang na natural ang lahat. Sa isip ko, tahimik kong iniisip, kahit papaano, ang dapat gawin ay gagawin din sa bandang huli. Kaya kinagat ko ang aking labi at tumingala, sige, huwag na tayong magkahiwalay ng tulog. Di nagtagal, narinig mula sa banyo ang tunog ng umaagos na tubig. Ang kakaiba at nakakabahalang damdamin na ito. Kumalat sa aking puso, at ang tibok ng puso ko ay lalong bumilis. Itinaas ko ang aking kamay at hinampas ang aking dibdib. Pinilit kong pakalmahin ang aking damdamin, paulit-ulit na sinasabi sa isip, kalmado, kalmado. Hindi pa ako kumain ng baboy.
Hindi ba nakakita ako ng baboy na tumatakbo? Makalipas ang mga 10 minuto, tumigil ang tunog ng tubig sa banyo. Si Kinyan-an ay lumabas na nakasuot ng seda na pajama, ang dulo ng kanyang buhok ay basa pa ng halumigmig. Umupo siya sa gilid ng kama, at ang kama ay bahagyang lumubog. Sa hangin ay dumating ang kanyang pabango. Bahagyang lumitaw ang dugo, sinikap kong gawing natural ang aking boses. Nagtanong ako, gusto mo bang patuyuin ang buhok? Sumagot si Kinyan-an. Hindi na, natuyo ko na. Bigla akong tinawag ni Kinyan-an, Sukinan. Ako naman ay sumagot ng hindi sinasadya. Tiningnan ko siya, sinalubong ang kanyang mga itim na mata. Hindi ko alam kung ako ba'y nag-iisip, ngunit tila may matinding pananakop sa kanyang mga mata. Sinabi ni Kinyan-an, papatayin ko na ang ilaw. Pagkasabi niya, biglang nagdilim ang silid. Tanging ang maliit na ilaw sa tabi ng kama ang natira. Ang mainit na dilaw na liwanag ay halos hindi nakatatakip sa isang maliit na lugar. Ako'y hindi sinasadyang umurong. Lumayo ako sa kanya, ngunit bago pa ako makapag-react, diretsong pumasok si Kinyan-an sa aking kumot. Bagong ligo siya, may lamig sa kanyang katawan, ngunit may kasamang matinding presensya, sa pamamagitan ng manipis na pantulog. Nararamdaman ko ang init ng kanyang balat, buwa kong hindi komportable, ngunit hindi ako makagalaw. Gulo ang isip ko, nagkatinginan kami, parehong nag-isip kung ano ang susunod na mangyayari. Nakabitin ang aking puso, ngunit biglang bumaba ang boses ni Kinyan-an, matulog na tayo. Hindi ko inaasahan iyon. Matagal kaming nakahiga, ngunit ang babaeng nasa tabi ko ay hindi gumawa ng anumang labag. Hanggang sa narinig ko ang kanyang pantay na paghinga, natutulog na ba siya? Magkalapit ang aming mga katawan. Ang posisyong ito ay talagang mahirap para sa akin na makatulog. Si Kinyan-an ay karaniwang malamig at malayo sa mga tao, ngunit ngayong gabi ay nagpakita siya ng ganitong pagiging malapit. Sa tingin ko, lasing siya. Si Kinyan-an ay laging abala sa trabaho, at sa ikatlong araw pagkatapos ng kasal. Umalis siya patungong ibang bansa para sa trabaho. Nag-iwan lamang siya ng isang simpleng mensahe, ang nilalaman ay, dumating sa France para sa trabaho. Nag-type ako sa chatbox, kailan ka babalik? Ngunit naisip kong kalabisan ang tanong, kaya binura ko ang mga salita. Lahat ng nasa isip ko ay tila nakita niya. Gusto kong magtago sa isang butas. Si Kinyan-an ay malamig ang mukha, bahagyang gumalaw ang kanyang mga labi. Walang emosyong sinabi, pasensya na, susunod ay mag-ingat ako. Agad kong sinabi, lumabas ka na, magbibihis ako. Dahan-dahang isinara ang pinto, mabilis akong nagsuot ng pantulog, ngunit mainit pa rin ang aking mukha. Lahat ng nasa isip ko ay tila nakita niya, gusto kong magtago sa isang butas. Si Kinyan-an ay malamig ang mukha. Bahagyang gumalaw ang kanyang mga labi, walang emosyong sinabi, pasensya na. Lahat ng nasa isip ko ay tila nakita niya, gusto kong magtago sa isang butas. Si Kinyan-an ay malamig ang mukha. Bahagyang gumalaw ang kanyang mga labi, walang emosyong sinabi, pasensya na. Susunod ay mag-iingat ako. Agad kong sinabi, lumabas ka na. Magbibihis ako. Dahan-dahang isinara ang pinto, mabilis akong nagsuot ng pantulog. Mainit pa rin ang aking mukha, kaya naghugas ako ng malamig na tubig upang palamigin. Sa sandaling iyon, biglang sumakit ang aking tiyan, bumalik ang dati kong sakit. Sa gabi, hindi ako mapakali sa pagtulog. Kaya nag-isip ako, baka sa kwarto ng bisita muna ako matulog ngayong gabi. Kahit madumihan ang kumot, hindi gaanong nakakahiya. Sa sandaling iyon, pumasok si Kinyan-an. Basa pa ang kanyang buhok. Nakasuot siya ng pantulog na pambahay, halatang bagong ligo. Itim at malalim ang kanyang mga mata. Nagtanong siya, may problema ba? Pinag-isipan ko. Sinabi ko, ngayong gabi, sa kwarto ng bisita na lang ako matulog. Nagtanong si Kinyan-an. Bakit? Gumawa ako ng dahilan, parang hindi lumalamig ang aircon ng kwartong ito. Mainit kasi ako. Sinabi ni Kinyan-an, kung gayon, sa katabi na lang akong kwarto matulog. Nagtanong ako, Kinyan-an, bakit ka sumusunod sa akin? Mahinahong sumagot si Kinyan-an, mainit din kasi ako. Tiningnan ko siya. Sinabi ko, kung magkasama tayong matulog, mas init tayo. Sinalubong ni Kinyan-an ang aking tingin, seryosong sinabi, kung gayon, ibaba na lang natin ang temperatura ng aircon. Hindi ako makasagot, hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Iwinagayway ko ang aking kamay. Okay na, dito na lang tayo matulog. Buong gabi akong nabalisa. Hindi ako nakatulog ng maayos. Kinaumagahan, nang makita kong malinis ang kumot. Nakahinga ako ng maluwag, buti na lang hindi nadumihan. Nang maligo ako at bumaba. Nakita ko si Kinyan-an na nakaupo sa hapag, may mainit na almusal na nakahanda. Tumingin siya sa akin. Mahinahong sinabi, maaga. Nagtanong ako, 9:00 na. Hindi ka ba pumasok ngayon? Sumagot si Kinyan-an, sinabi ni Lola na bumalik tayo ngayon. Agad kong sinabi, sige, akyat ako para magpalit ng damit. Sinabi ni Kinyan-an, inumin mo muna ang sabaw na ito, mamaya lalamig na. Espesyal itong niluto ni Chenny kaninang umaga. Tiningnan ko ang sabaw sa mangkok, may pulang jujube, goji berries.
102 longan, lahat ito ay sangkap na pampainit ng tiyan at pampalakas ng pali. Nagtanong ako, 103 bakit niluto ito ni Tita Chen? Sumagot si Kinyan-an, pampainit ng tiyan at pampalakas ng pali. 104 para sa iyong kalusugan. Nagtanong muli si Kinyan-an, masakit pa ba ang tiyan mo? 105 sumagot ako, okay lang ako, wala namang malaking reaksyon. 106 bigla akong nagbago ng usapan, kumurap ako, at diretsong tumingin sa kanya at nagtanong. 107 Kinyan-an, ang dami mong pakialam sa akin, hindi kaya lihim kang may gusto sa akin. 108 kung bakit naganap ang kasunduang pag-aasawa ni Kinyan-an sa pamilya ko, hindi ko talaga maintindihan. 109 sa tabi niya ay may mas angkop na mapapangasawa, ang kanyang kababata na si Shen Pan. 110 pantay ang kanilang katayuan, tunay na perpektong magkapares, lahat ay naniniwala 111 na sila ang magtatapos na magkasama. Tiningnan ako ni Kinyan-an gamit ang kanyang maitim na mga mata, at tuwirang tumanggi. 112 wala. Pagkatapos ay dinagdagan niya, lagi akong hayagang may gusto sa'yo. 113 na pabuntong hininga ako, sa isip ko, akala ko sobra lang akong nag-isip. 114 na sa isip ko, pag-aasawa dahil sa negosyo, walang pag-ibig. 115 magalang na magkasama, walang pakikialam sa isa't isa, parang ganito rin naman ayos lang. 116 na pagdating namin sa lumang bahay ng pamilya Qin, sakto sa oras ng pagkain. Sa hapagkainan, 117 ng pag-usapan ng mga nakatatanda na nagkaapo na si Chen, ngumiti si Inang Qin at nagtanong. 118 kayong dalawa, balak nyo bang magkaanak ngayon? Ngayon palang pag-isipan ang pagbubuntis. 119 hindi angkop, sa kakakasal lang namin, masyadong maaga para magkaanak. 120 tumango si Inang Qin at nagsabi, tama nga. Pero simula ngayon 121, kailangan nyong alagaan ang inyong katawan. Malapit ka ng magnegatibo 30, hindi na bata. 122 ingatan ang kalusugan, huwag magpuyat sa trabaho araw-araw, baka masira ang katawan. 123 sumagot si Kinyan-an, ma, huwag na kayong mag-alala tungkol sa mga ito. 124 aalagaan ko ang sarili ko. Muling nagsalita si Inang Qin, may ilang sang ng tao pa sa bahay. 125 iluluto ko mamaya para sa inyong dalawa, kainin para pampalakas ng katawan. Ngayong gabi dito kayo sa bahay matutulog. 126 inayos na ang kwarto para sa inyo. Ang lumang bahay ng pamilya Qin ay may alagang asong pastol. Pagkatapos kumain, hinila ko ang aso 127 para mamasyal. Sinabi ko, ako na lang mag-isa ang maglalakad sa aso. 128 hindi mo na kailangang sumama. Hindi naman kami masyadong magkakilala ni Kinyan-an. Minsan, kapag magkasama kaming dalawa 120, nakakaramdam pa rin ako ng hindi komportable. Sumagot si Kinyan-an, mamaya mag-yelo siya sa labas, 130 hindi mo siya mahihila. Sinabi ko, mukha namang mabait si Oreo. 131 sinabi ni Kinyan-an, tara na. Nakasaksak ang kamay ni Kinyan-an sa bulsa. 132 hindi mabilis o mabagal ang paglakad, napakabagal ng mga hakbang. Sinadya kong bilisan ang aking lakad, 133 para lumayo ang distansya sa pagitan namin. Naglakad kaming pahilera. Sobrang lakas ng energy ni Oreo, 134 halos kalahating oras kaming naglakad, pagod na ako, halos manghina. Inabot ko sa kanya ang tali ng aso at sinabi, 135 ikaw na ang humawak, magpapahinga muna ako. Umiti si Kinyan-an at sinabi, 136 pagod ka na ba? Ang bilis mo kasi kanina. Humihingal ako ng bahagya, 137 inilabas ko ang phone ko at pinakita sa kanya. Tingnan mo, umabot na ako ng 10,000 panandang pandagdag hakbang. 138 ayoko na talagang maglakad. Sinabi ni Kinyan-an, dito na lang tayo umupo sandali. 139 walang ilaw sa paligid, may malaking bato lang sa tabi. Maghahanda na akong umupo doon para magpahinga. 140 biglang nagsalita si Kinyan-an. Tapos hinubad niya ang kanyang suit jacket at inilatag sa bato, 141 at sinabi, umupo ka dito. Sa kanyang puting damit, 142 may isang buttons na nakabukas, kita ang balangkas ng dibdib, sexy at matipuno, 143 puno ng presyon. Hindi ko napigilan ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Mas maganda pala ang pangangatawan ni Kinyan-an kaysa sa inaakala ko, 144 may matinding atraksyon. Sinabi ni Kinyan-an, dito ka muna umupo sandali. 145 mag-curl lang. Ako, mabilis akong tumango, sige. 146 biglang may tumawag sa pangalan ko, Sukinan.
Nang marinig ko ang boses, tumingin ako, 147 at natigilan ako sandali. Ang tumawag sa akin ay si Zhao Wantang, ang tao na lihim kong minahal mula noong high school. 148 siya ang dating kapitbahay namin. Pagkatapos ng college entrance exam, naghahanda akong magtapat sa kanya, pero hindi sinasadyang narinig ko na aalis siya papuntang ibang bansa. 149 ang pag-ibig na ito na walang katapusan ay nagpalipas sa akin ng buong bakasyon sa bahay na lito at balisa. Nagtanong ako, ang longan ay sangkap na nagpapainit ng tiyan at nagpapalusog sa balat. Tanong ko, bakit mo ito kinakain? Sagot ni Kinyan An, nagpapainit ng tiyan at nagpapalusog sa balat. Para sa ikabubuti ng katawan mo. Tanong muli ni Kinyan An, masakit pa ba ang tiyan mo? Sagot ko, ayos lang ako. Wala namang masyadong reaksyon. Nagbago ang tono. Kumurap-kurap ako at tinitigan siya ng diretsyo. Tanong ko, Kinyan An, ganyan ka ba ako alalahanin? Baka lihim kang umiibig sa akin. Tungkol sa bagay na si Kinyan An ay maaaring makipag-ugnay sa aking pamilya, hindi ko pa rin maintindihan. Sa tabi niya ay may mas angkop na mapapangasawa, ang kanyang kababata na si Shen Pan. Sila ay magkatugma sa katayuan, parang gawa sa langit at lupa. Lahat ay nag-aakala. Sila ay magtatagal hanggang huli. Tumingin sa akin ang maitim na mga mata ni Kinyan An. Tumanggi ng tuwiran. Wala. Pagkatapos ay dinagdagan niya. Lagi akong lantad na umiibig. Tumango ako. Sa isip ko, mali pala ang iniisip ko. Sa isip ko, negosyong kasal, walang pagmamahal. Magalang na magkasama, hindi nakikialam sa isa't isa. Ang ganitong araw ay tila mabuti rin. Nang dumating kami sa lumang bahay ng pamilya Qin, sumakto sa oras ng pagkain. Sa hapagkainan. Nang mag-usap ang mga nakatatanda tungkol sa pamilya Chen na nagkaroon ng apo, ngumiti si Inang Qin at nagtanong. Kayo dalawa, ano ang balak? Masyado pang maaga para isipin ang pag-aanak. Hindi angkop. At saka, ngayon lang kami nagpakasal. Masyadong mabilis magkaanak. Tumango si Inang Qin at sinabi, tama ka. Ngunit simula ngayon, kailangan din niyong alagaan ang inyong katawan. Malapit ka ng 30, hindi na bata. Mag-ingat sa kalusugan. Huwag palaging mag-overtime at magpuyat para hindi bumagsak ang katawan. Sagot ni Kinyan An, Nanay, huwag na kayong mag-alala sa mga bagay na ito. Aalagaan ko ang sarili ko. Sabi pa ni Inang Qin, may ilang ginseng sa bahay. Iluluto namin para sa inyo. Pampalakas ng katawan. Ngayong gabi ay dito kayo matutulog. Naihanda na ang kwarto para sa inyo. Sa lumang bahay ng pamilya Qin ay may alagang pastol na aso. Pagkatapos kumain, inilakad ko ang aso. Lumabas ako para mamasyal, sinabi ko, ako na lang ang maglalakad kay Oreo. Hindi mo na kailangang sumunod. Hindi naman kami masyadong close ni Kinyan An, minsan kapag magkasama kami. Nakakaramdam pa rin ako ng hindi komportable. Sumagot si Kinyan An, baka mag-freeze siya sa labas. Kahit hilahin mo, hindi kanya papansinin. Sinabi ko, mukhang mabait naman si Oreo. Sinabi ni Kinyan An, tara na. Nakasukbit ang mga kamay niya sa bulsa. Naglakad siya nang hindi nagmamadali, mabagal ang mga hakbang. Sinadya kong bilisan ang paglakad. Para lumayo sa kanya, naglakad kami ng may agwat, isa sa harap, isa sa likod. Sobrang lakas ng energy ni Oreo. Pagkatapos ng kalahating oras na paglalakad, pagod na ako na para bang mawawasak. Inabot ko sa kanya ang tali ng aso. Ikaw naman ang maglakad, magpapahinga muna ako. Ngumiti si Kinyan An at nagsalita. Pagod ka na agad? Masyado kang mabilis sa paglakad kanina. Bahagya akong humihingal. Inilabas ko ang cellphone at pinakita sa kanya, tingnan mo, mahigit 10,000 hakbang na ang nalakad ko. Ayoko na talagang maglakad. Sinabi ni Kinyan An, edi dito na lang tayo maupo. Walang ilaw sa paligid, may malaking bato lang sa tabi. Mag-upo na sana ako doon para magpahinga. Biglang nagsalita si Kinyan An, tapos hinubad niya ang kanyang panlabas na coat at inilapag ito sa bato. Sinabi niya, umupo ka dito, sa kanyang puting damit. Isang buttons lang ang kanyang damit, kita ang balangkas ng dibdib, sexy at matapang. Puno ng presyon, bumilis ang tibok ng puso ko. Mas maganda ang pangangatawan ni Kinyan An kaysa sa inaakala ko. Napakaakit. Sinabi ni Kinyan An, umupo ka muna dito. Mag-ihi lang ako. Mabilis akong tumango, sige. Biglang may tumawag sa pangalan ko. Sukinan. Nang marinig ko ang boses, tumingin ako. Natigilan ako saglit. Ang tumawag ay si Zhao Wantang, ang aking lihim na iniibig mula noong high school. Dati siyang kapitbahay namin. Pagkatapos ng high school graduation, balak ko sanang magtapat sa kanya, ngunit hindi sinasadyang narinig ko na alis siya papuntang ibang bansa. Ang pag-ibig na ito na walang katuparan ay nagdulot sa akin ng pagkabagot at kalungkutan sa buong bakasyon sa tag-init. Nagtanong ako, Wantang, kailan ka bumalik ng bansa? Ngumiti si Zhao Wantang at sumagot. Kamakailan lang ako bumalik. Tanong ni Zhao Wantang, nakatira ka ba rito ngayon? Sumagot ako, hindi, bumisita lang ako sa isang kaibigan.
Bumalik si Kinyanan mula sa banyo, nagbukas ng isang bote ng tubig at iniabot sa akin. Tanong ni Zhao Waning, ikaw ba ito? Siya ba ang kasintahan mo? Walang pagbabago sa ekspresyon ni Kinyanan. Iniabot niya ang kanyang kamay ng may paggalang at nagsalita. Kamusta, ako ang asawa ni Xuqianan, si Kinyanan. Medyo nagulat si Zhao Waning, puno ng pagkagulat na tanong, kasal ka na ba? Sumagot ako, kamakailan lang ako ikinasal, hindi pa ako nakaabang na sabihin. Nag-usap kami ni Zhao Waning ng ilang sandali, pagkatapos ay natapos ang usapan. Sa daan pabalik, si Kinyanan ay naging kakaiba, mas tahimik kaysa dati. Pagpasok sa bahay, hindi ko na napigilan ang aking sarili, tanong ko, Kinyanan. May hindi ka ba gusto? Tiningnan niya ako at mahinang nagsalita. Siya ba ang dati mong lihim na iniibig noong high school? Tanong ko nang walang malamang. Sino? Sagot ni Kinyanan, si Zhao Waning. Nanlaki ang aking mga mata, puno ng pagkagulat na tanong, paano mo nalaman ang bagay na yon? Tanging ako at ang aking kapatid na si Xulian ang nakakaalam noon. Akala ng aming mga magulang na hindi ako nakapasa sa entrance exam sa kolehiya, kaya ako nag-alala. Mahina ang tono niyang sagot. Nag-isip lang ako. Mabilis akong nagpaliwanag, ang galing mo talaga manghula. Pero hindi ko na siya gusto matagal na. Ilang taon na kaming hindi nag-uusap. Tanong ni Kinyanan. Bakit? Nag-isip ako ng dahilan, masyado siyang magastos. Bigla siyang umiti at tumawa, kanina lang sa labas, pakiramdam ko pinagpapawisan ako. Ang basa ng katawan, hindi komportable. Mauuna na akong maligo sa kwarto. Paglabas ko mula sa paligo, naghanap ako ng bahay, sa wakas natagpuan ko si Kinyanan sa silid-aklatan. Hindi ko siya ginambala sa kanyang trabaho. Lumiko ako pababa para manood ng AC, hindi ko alam kung ano ang ginagawa ni Lola Kin sa kusina. Pagkaraan ng ilang sandali, naglabas siya ng isang malaking mangkok ng sabaw. Ngumiti si Lola Kin at nagsabi, Kinyanan. Ikaw at si Yanan ay uminom ng mangkok na ito ng Ren Sheng Mujitang. Inihanda ko ito buong hapon, masarap ito. Mabilis akong nagsabi, salamat, Lola. Muli siyang nagsalita, Lola Kin. Matutulog na ako. Ikaw ang bahala kay Yanan, siguraduhing inumin niya ang sabaw na ito. Tingnan mo ang itim sa ilalim ng kanyang mata, kailangan niyang magpagaling. Dinilaan ko ang aking mga labi. Kanina lang naglakad, nakatulong ito sa aking pagbawas ng timbang. Ngayon ay gutom na ako. Una akong nagsandok para sa sarili ko. Ang mainit na sabaw ay dumaan sa aking lalamunan hanggang sa tiyan, may banayad na init. Ang buong katawan ko ay sumaya. Dinala ko ang natitirang sabaw para hanapin si Kinyanan. Naliligo siya, naririnig ang mahinang patak ng tubig sa banyo. Makalipas ang ilang minuto, lumabas siya mula sa banyo. Ibinaling ko ang aking tingin sa cellphone, hindi ko siya tiningnan. Tamad akong nagsalita, inumin mo na ang sabaw, ito ay espesyal na inihanda ni Lola. Tanong ni Kinyanan, uminom ka na ba? Tumingin ako sa kanya at tumango. Tumingin siya sa akin at nagsalita, uminom na ako. Tanong ni Kinyanan, gusto mo pa ba? Dinilaan ko ang aking mga labi at nagsalita, medyo. Ngunit para yon sayo. Sagot ni Kinyanan, hindi ako gutom. Nagsalita ako, ayoko ng manok sa loob. Nagsalita si Kinyanan. Inumin mo ang sabaw, iwan mo na lang sa akin ang karne. Nag-alinlangan ako ng sandali. Kinuha ko ang kutsara at mumiti, kung gayon, hindi na kita pasasalamatan. Pagkatapos uminom ng sabaw ng manok, nag-toothbrush ulit ako at nahiga sa kama, pero parang hindi komportable ang buong katawan ko. Nagsalita ako, pwede bang lumipat ka ng konti? Masyadong malapit, mainit. Kahit naka-aircon ang kwarto, pakiramdam ko mainit ang katawan ko. Hindi ako makatulog, paikot-ikot. Nagkaroon ng kaluskos. Bumangon si Kinyanan at binuksan ang ilaw, tanong, masama ba ang pakiramdam mo? Nakasimangot ako, umungol at nagsalita, ang init. Gusto kong hubarin ang lahat ng damit na suot ko. Tanong ko, hindi ka ba mainit? Sagot ni Kinyanan. Baka sobra ang sabaw ng manok na nainom mo, sobrang lakas. Nagsalita ako. Pwede mo bang kunin ako ng isang baso ng malamig na tubig? Ang suot kong pajama ay sobrang init. Sa aparador, humanap ako ng isang maikling manggas na gawa sa ice silk, at agad akong naging mas malamig. Pumasok si Kinyanan. 202 tumayo siya sandali, saka inabot sa akin ang tubig. Mahina ang boses niya nang magsalita. 203 uminom ka pa ng tubig, para mabawasan ang init sa katawan. Tanong ko, 204 bakit mainit ito? Medyo nautal na sagot ni Kinyanan. 205 hindi pwedeng uminom ng malamig. Sabi ni Kinyanan, maliligo muna ako. 206 kung hindi ka komportable, tawagin mo lang ako. Kumindat ako. 207 diretsyo kong tanong, di ba kakatapos mo lang maligo? Tahimik siya. 208 nagkunwari akong walang pakialam, mainit din ako. Pagkatapos uminom ng tubig, 209 naging mas maluwag na ako, hindi na gaanong mainit. Ang tagal maligo ni Kinyanan. 210 ang tubig sa banyo ay umaagos ng matagal, hindi tumitigil.
211 nag-alala ako na baka may nangyari sa loob. Lumapit ako sa pinto at marahang tinawag, Kinyan-an. Sumagot siya. 212 ano ng problema? Hindi ka ba komportable? Hindi ka ba mainit? 213 ang higpit ng pagkakabit ng buttons. Baka dahil sa dami ng na-review ngayong gabi, nasira ang utak ko. 214 na tumayo ako at lumapit kay Kinyan-an. Inabot ang kanyang buttons. 215 at isa-isang kinalag. Naka-half open ang pantulog, bahagya ng kita ang makinis na baywang ng babae. 216 na lalong humigpit ang mga linyang peke. Hinabol ko ang aking hininga, nanginginig ang dulo ng aking daliri. 217 dumampi sa kanyang balat, kinagat ko ang aking labi, at medyo kinakabahan na tanong, 218 pwede ko bang hawakan? Matagal na hindi sumagot si Kinyan-an, tinitigan lang ako. 219 dahil kakaligo lang, mas malalim ang kanyang tingin kaysa dati. Bigla akong kinabahan. 220 nang gusto ko nang bawiin ang aking kamay, hinawakan agad ni Kinyan-an ang aking pulsuhan. Mainit ang kanyang palad. 221 mababang boses ng babae ang nagtanong, pwede, sabi nito. 222 ang buong palad ko ay nakadikit sa kanyang matigas na tiyan, sobrang init at matigas. 223 sumunod ako sa linya ng kanyang baywang paakyat, dahan-dahan kong hinawakan. Biglang nagsalita si Kinyan-an. 224 naninikip ang kanyang boses, tama na. Nagiging maalab ang kanyang tingin. 225 sabi niya, matutulog na ako sa sofa. Sobrang late na kahapon. 226 nang magising ako, halos alas 11 na, matagal nang pumasok si Kinyan-an. Nagpaalam ako sa dalawang matatanda ng pamilya Kin, 227 at umuwi na rin sa amin. Mahigit kalahating taon na akong nagpapahinga mula nang umuwi ako, kamakailan lang ako nagsumite ng resume online. 228 may naset na interview para sa hapon. Napakadali ng buong proseso ng interview, administrative reception ang inaplan ko. 220 simple lang ang trabaho, pwedeng magpahinga, at makakapagpalipas din ng oras. 230 ang kumpanyang ito ay madaling lakarin lang papunta sa kumpanya ni Kinyan-an. Nakatext siya sa akin kalahating oras na ang nakalipas. 231 hintayin mo ako saglit, sabay tayong umuwi. Pinindot ko ang elevator button. 232 nang bumukas ang pinto ng elevator, nakakita ako ng pamilyar na mukha. Tanong ko, 233, Wanying. Sa palapag ka rin ba nagtatrabaho? Tumingin sa akin si Zhao Wanying. 234 mumiti siya at nagsalita, ito ang aking kumpanya, ilang taon pa lang ito. 235 bumuka ang aking bibig, ang galing ng pagkakataon, ngayon lang ako nag-interview sa kumpanyang ito. 236 sa susunod na linggo magsisimula na ako. May iba pang tao sa elevator, mukhang may iba pang gagawin si Zhao Wanying. 237 nagpalitan lang kami ng ilang simpleng bati. Sabi ni Zhao Wanying, kakauwi mo lang, wala pa akong pagkakataon na imbitahan ka sa pagkain. 238 kung may oras ako, imbitahan kita. Umiti ako at sumagot, sige. 239 pagdating sa ilalim ng Kin Group Building, nag-text ako kay Kinyan-an, tinanong kung tapos na ba siya. 240 ilang minuto ang lumipas, hindi siya nag-reply, malamang abala pa. 241 may nakita akong babaeng tumatawag, tumingala siya sa akin, at nagpatuloy sa pakikipag-usap sa telepono. 242 mahinahon ang boses, walang emosyon. Umupo ako sa sofa. 243 kumuha ako ng isang magasin sa tabi at binalikan, puro business information, walang entertainment content. 244 sa wakas tumigil na ang maingay na tawag sa telepono. Kinuha ni Kinyan-an ang jacket sa upuan. 245 humikab ako at nagtanong, tapos ka na ba? Sumagot si Kinyan-an. 246 pwedeng umuwi na. Tanong ni Kinyan-an, kumusta ang interview? 247 hindi na ako nagpakahirap, sobrang satisfied ako. Alam mo ba kung sino ang boss natin? 248 tanong ni Kinyan-an, sino? Umiti ako at sumagot. 249 Zhao Wanying. Ngayon ko lang nalaman pagkatapos ng interview. Walang emosyon sa mukha ni Kinyan-an. 250 dahan-dahan siyang nagtanong, napili mo na ba ang Tumayo siya saglit na natigilan, saka dinala ang tubig sa harap ko. Mahina at paos ang boses niyang nagsalita. Uminom ka pa ng tubig para mabawasan ang init sa katawan. Tanong ko, bakit mainit-init? Sagot ni Kinyan-an, medyo malabo ang boses. Hindi pwedeng uminom ng malamig. Sabi ni Kinyan-an, maliligo muna ako. Kung hindi ka komportable, tawagin mo lang ako. Kumindat ako. Diretso kong tanong, hindi ka ba kakaligo lang? Natahimik siya.
Nagkunwaring walang pakialam, medyo mainit din ako. Pagkatapos uminom ng tubig, gumaan ang pakiramdam ko, hindi na gaanong mainit. Masyadong matagal maligo si Kinyanan. Ang tubig sa banyo ay umaagos ng matagal, hindi tumitigil. Nag-aalala ako baka may mangyari sa loob, lumapit ako sa pinto at mahinang tinawag, Kinyanan. Sumagot siya. Ano ng problema? May masakit ba? Hindi ka ba mainit? Ang higpit ng pagkakabuton. Siguro dahil sa dami ng dagdag na aralin ngayong gabi, nasira ang utak ko. Tumayo agad ako, lumapit kay Kinyanan at inabot ang mga buttons niya. Isa-isa kong tinanggal. Ang pajama ay nakaayos ng bahagyang nakatago, kita ang makinis na baywang ng babae. Ang pahigpit na huwad na sinulid, bigla akong napahinto ng paghinga, nanginginig ang mga dulo ng daliri. Dumampi sa kanyang balat, kinagat ko ang labi, at kinakabahang tanong. Pwede bang hawakan? Matagal na hindi sumagot si Kinyanan, tinitigan lang ako. Dahil kakaligo lang, mas malalim ang tingin niya kaysa sa dati. Bigla akong kinabahan. Nang gusto kong bawiin ang kamay, bigla akong hinawakan ni Kinyanan sa pulsuhan. Mainit ang kanyang palad. Mababa ang boses ng babae na nagtanong, sumagot, pwede. Inilapag ko ang buong palad ko sa kanyang matigas na baywang, mainit at matigas. Umakyat ako sa baywang, dahan-dahang hinawakan. Biglang nagsalita si Kinyanan. Pumipigil ang boses, sapat na. Naging maapoy ang kanyang tingin. Sabi ko, matutulog ako sa sopa. Masyadong huli na ang gabi kahapon. Nang magising ako, halos alas 11 na, si Kinyanan ay nagtrabaho na. Nagpaalam ako sa dalawang matatanda ng pamilya Kin. Umuwi rin ako sa sarili kong bahay. Mahigit kalahating taon na akong nagpapahinga mula nang bumalik ako sa bansa, at kamakailan ay nag-submit ako ng resume online. Nagkasundo kaming magkita para sa panayam bandang hapon. Maayos ang kabuuan ng proseso ng panayam, nag-a-apply ako bilang receptionist sa admin. Simple lang ang trabaho, pwedeng magpahinga paminsan-minsan, at nakakapagpalipas din ng oras. Ang kumpanyang ito ay ilang hakbang lang ang layo sa kumpanya ni Kinyanan. Kalahating oras na ang nakalipas nang mag-text siya sa akin. Hintayin mo ako sandali, sabay tayong umuwi. Pinindot ko ang buton ng elevator. Nang bumukas ang pinto ng elevator, nakita ko ang isang pamilyar na mukha. Nagtanong ako, Wanying, dito ka rin ba sa palapag na ito nagtatrabaho? Tiningnan ako ni Zhao Wanying. Ngumiti at nagsalita, ito ang kumpanyang ako ang nagtatag, hindi pa gaanong katagal, ilang taon pa lang. Iminulat ko ang bibig at nagsalita, ang galing ng pagkakataon, ngayon lang ako nagtapos ng panayam sa kumpanyang ito. Sa susunod na linggo magsisimula na akong magtrabaho. May iba pang tao sa elevator, mukhang may iba pang gagawin si Zhao Wanying. Nagpalitan lang kami ng ilang simpleng usapan. Nagsalita si Zhao Wanying, kakabalik ko lang sa bansa, wala pa akong pagkakataong imbitahan kang kumain. Kapag may oras ako, ikaw ang aanyayahan ko. Umiti ako at sumagot, sige. Pagdating sa baba ng Kin Group Building, nag-text ako kay Kinyanan, tinanong kung tapos na ba siya sa trabaho. Ilang minuto ang lumipas, hindi siya nag-reply, malamang busy pa. May nakita akong isang babae na nagtetelepono, tiningnan niya ako saglit, at nagpatuloy sa pakikipag-usap sa kausap sa telepono. Tahimik at matatag ang boses, walang emosyong mararamdaman. Umupo ako sa sofa. Kumuha ako ng isang magasin sa tabi at binuksan, puro pang negosyo ang laman, walang kahit anong libangan. Sa wakas ay tumigil na ang maingay na tawag sa telepono. Kinuha ni Kinyanan ang jacket sa upuan. Humikab ako at nagsalita, tapos ka na ba sa trabaho? Sumagot si Kinyanan, pwedeng umuwi na. Nagtanong si Kinyanan, kumusta ang panayam? Walang kahirap-hirap akong nagsalita, sobrang kontento ako. Alam mo ba kung sino ang boss natin? Nagtanong si Kinyanan, sino? Umiti ako at nagsalita. Si Zhao Wanying. Kanina ko lang nalaman pagkatapos ng panayam. Walang emosyon sa mukha si Kinyanan. Dahan-dahang nagtanong, napili mo na ba ang kumpanyang ito? Umiti ako at nagpakilala. Gusto mo bang pumasok sa kumpanya namin? Araw-araw may ganitong afternoon tea. Nag-alinlangan ako ng 3 segundo. Kaya kong magtrabaho hanggang sa manghina ang katawan sa posisyong ito. Sabi ni Kinyanan, gusto mo bang pumasok sa kumpanya ko? Parehas ang benepisyo, doble ang sahod. Ikinaway ko ang aking mga binti. Agad tumanggi. Hindi. Malaking kumpanya ito sa'yo. Ang trabaho ay lampas doble at saka kilala ako ng lahat sa kumpanya. Walang kalayaan. Wala na siyang ibang sinabi. Sa daan pa uwi, patuloy pa rin siya sa pagpapakilala sa akin. Iba pang mga kumpanya, lahat ay tinanggihan ko. Sabi ko, kilala ko si Zhao Wantang. Aalagaan niya ako sa trabaho. Makatitiyak ka. Napasinghot si Kinyanan sa kanyang isip. Nagtanong si Kinyanan, sabay ba tayong papasok at uwi simula ngayon? Tumanggi ako. Hindi na kailangan. Alas 9 ka pumapasok. Ako ay alas 10. Iba ang oras natin. Mas makakatulog pa ako ng matagal.
Sabi ko, huminto sa supermarket sa unahan. May bibilhin ako. Pumunta sa seksyon ng mga pang-araw-araw na gamit, sabay sa pansamantalang promo. Magtatago ako ng marami ngayon. Kakaunti na ang stock sa bahay. Kinuha ko ang mga gamit at naglakad pasulong. Sumunod si Kinyan-an sa akin. Naglagay ng ilang bagay sa shopping cart. Hindi ako lumingon sa likod. Isa-isa pa siyang naglagay ng marami. Nang makarating sa counter na may tao, saka ko lang napansin na kalahati ng cart ay maliliit na bagay. Biglang tumigil ang utak ko. Tumingala kay Kinyan-an. Ang boses ko ay mas mahina pa sa lamok. Nagtanong, bakit ka bumili ng marami? Tanong ni Kinyan-an. Kung magsisikap ka, hindi na yan marami. Nagmamadali akong sumagot, hindi pa ba ito marami? Baka may makakita mamaya. Sabi ni Kinyan-an, kaya mag-self-checkout na lang. Hinila ako ni Kinyan-an papunta sa self-checkout area. Sa tabi ay may maliliit na bagay. Puno ng maliliit na tanso ang mga estante. Inabot niya at kumuha pa ng ilan. Tinitigan ko siya ng ilang sandali. Nagbanta, tigilan mo na yan. Sapat na. Tumahimik siya. Malalim na sabi, ito ay ibang klase kumpara sa kanina. Nawalan ako ng masabi. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ngayong gabi, oras ng paligo ni Kinyan-an. Isang oras ng mas maaga kaysa dati. Hindi rin pumasok sa study para mag-overtime. Alas 9 pa lang ng gabi ngayon. Matagal nang hindi na-update ang aking comics. Ngayong gabi, bakante ang study. Maghahanda akong kunin ang laptop sa kwarto. Nakahiga siya sa kama, nagbabasa ng libro. Seryoso at nakatuon ang mukha. Ibinaba niya ang libro. Malamig na sabi, hindi ka pa naliligo ngayon? Sumagot ako. May gagawin ako. Maliligo na lang ako mamaya. Tinanong ako ni Kinyan-an. Gaano katagal? Napaka-urgente ba? Tumango ako at sumagot. Hindi ko alam. Baka magdamag. Tumahimik siya. Walang pakialam na sabi, sasamahan kita. Sa study. Nakaupo si Kinyan-an sa sopa sa tapat. Hindi ako makapag-concentrate sa pagguhit. Inilagay ko ang tablet sa silent mode. Nag-scroll sa TikTok. May nakitang magandang animation. Agad nag-download para panoorin. Hindi ko na malayan, kalahating oras na ang lumipas. Hindi ko mapigilan ang ngiti sa aking labi. Biglang nagtanong si Kinyan-an. Tapos ka na bang manood? Pabaya akong sumagot, malapit na, malapit na. Kung hindi mo na kaya, matulog ka na. Makalipas ang ilang sandali, narinig ko ang malalim na boses ng lalaki. Tapos ka na bang manood? Tuminala ako, eksaktong nagtagpo ang aming mga mata. Nakayuko siya at nakatingin sa akin. Madilim ang kanyang mga mata. Bahagyang pumikit. Bigla akong nakaramdam ng panginginig sa anit. Pilit kong ipinaliwanag, napagod ako sa pagguhit. Magpahinga muna. Kinuha niya ang aking tablet, pinatay ang computer. Walang awang isinara ang pinto ng study. Inutusan, maligo ka na. Sinadya kong magtagal sa banyo. Halos isang oras akong nagtunganga. Nang lumabas ako, nakapatay na ang ilaw sa kwarto. Ang natira na lang ay ang maliit na nightlight. Huminga ako ng malalim. Sa isip ko, malamang natutulog na siya. Nang bumukas ako ng kumot para humiga, biglang umikot ang katabi ko at ako'y inilapag sa ilalim niya. Yumuko at hinalikan ako sa noo. Tulala akong nakatingin sa kanya. Sa kanyang mga mata, may nag-aapoy na matinding pagnanasa. Mahinahon ngunit puno ng pagpipigil na boses, pwede ba ngayong gabi? Nararamdaman ko. Ang init ng dibdib niya. Mabilis na tumibok ang puso ko. Biglang namula ako mula mukha hanggang leeg. Muntik na akong mahimatay. Gumalaw ang lalamunan ni Kinyan-an at naging malalim ang kanyang mga mata. Na may kaunting pag-atake sa kanyang pananalita, Sukin-an, hindi ko na kaya ang titig mo. Halos hindi na ako makahinga, napilitan akong tumango. Nang bumagsak ang mainit na halik. Lalo kong pinagdikit ang mga kamay ko sa kanyang baywang. Susubukan ko sanang tawagin siya. Agad siyang pumasok, inagaw ang lahat ng aking hininga. Ang halik ay bumaba. Malakas at mainit. Nasilaw ako sa matinding liwanag, pumikit ako. Sa unang araw ko sa trabaho, hindi ako pwedeng mahuli. Pero sobrang antok ko, hindi ko narinig ang alarm. Pagkagising ko, malapit na sa alas 9. Mabilis akong naghilamos at nagbihis ng itim na suit. Maayos ang pagkakagawa, mukhang propesyonal at elegante. Pagbaba ko, nakita ko ang lalaking nakasandal sa sofa, tahimik na umiinom ng gatas. Nagtanong ako, alas 9 na, hindi ka ba pumasok? Itinaas ni Kinyan-an ang kanyang kilay, hindi sumagot. Hinihintay kita. Unang araw mo, ihahatid kita. Mabilis akong sumagot, sige, bilisan mo akong ihatid. Mahuhuli na ako, sabi ni Kinyan-an. Dalhin mo ang almusal. May ginagawang konstruksyon malapit sa kumpanya. Pinapunta ko si Kinyan-an na iparada ang sasakyan malapit sa opisina. Ilang hakbang lang ang layo. Unang araw sa trabaho, simple lang ang mga gawain. Napakadali ng araw at nakakilala pa ako ng ilang bagong kasamahan. Walang kainan sa kumpanya. Sa tanghalian, nag-order na lang ako ng pagkain.
Sa loob ng 30 minuto, wala akong mahanap na masarap na tindahan. Nagrereklamo ang mga kasamahan ko na ang mga pagkain malapit sa kumpanya ay napakasama. Nagmensahe sa akin si Kinyanan, kumusta ang trabaho? Kumain ka na ba? Nagpadala ako ng malungkot na emoji at sinabi, hindi ko alam kung ano ang kakainin. Sa sumunod na segundo, nagpadala siya ng ilang larawan. Merong braised lion's head, tomato egg beef, pineapple ribs, dry fried cauliflower, at dessert na tiramisu. Ito ang paborito kong tindahan. Limitado lang araw-araw at French chef ang gumawa ng dessert. Masayang-masaya akong sumagot. Ang sarap ng kinakain mo. Nagmensahe si Kinyanan, susunduin kita. Kumain tayo dito. Mabilis akong sumagot, huwag na, huwag na. Pupunta na lang ako mismo. Mainit sa labas, paglabas ko ng kumpanya. Tinamaan ako ng mainit na hangin. Pumikit ako, nagsisi na. Sana pinapunta ko na lang si Kinyanan para sunduin ako. Pagdating sa kanyang opisina, sinabi ni Kinyanan, subukan mo. Sumubok ako. Agad na lumiwanag ang mga mata ko. Hindi ako kumain ng almusal. Sa kumpanya ko lang naalala. Ang almusal na pinadala ni Kinyanan, lumamig na yon. Hindi masarap kaya hindi ko ito kinain. Ngayon, gutom na ako, lahat ng pagkain ay masarap. Inipit niya ang manggas. Naglabas ng relo sa kanyang pulso, simple at mamahalin. Kumuha siya ng isang piraso. Inilagay ang braised lion's head sa aking plato. May malumanay na ekspresyon, bakit ka nagugutom ng ganyan? Sinabi ko, hindi ako kumain ng almusal. Gutom na ako ngayon. Nagtanong si Kinyanan, hindi ba sinabi ko sa iyo na dalhin ang almusal? Sumagot ako. Si Kinyanan ay nasa video meeting, walang ekspresyon ang mukha, walang emosyon. Humikab ako, medyo antok pa. May ilang platito ng prutas sa mesa. At may isang baso ng rose yogurt. Lumiwanag ang aking mga mata. Ang mga nauna. Pakiramdam na inaantok, biglang nawala. Kumuha ako ng isang piraso ng durian. Mabango at masarap, sobrang sarap. Ilang piraso ang nakain ko. Hindi ko man lang napansin kung kailan natapos ni Kinyanan ang video meeting. Hindi niya gusto ang amoy ng durian. Nang umupo siya, bahagyang kumunot ang kanyang noo pero mabilis na bumalik sa dati. Ang dating nadarama. Nagtanong ako, Kinyanan, saan ka bumili ng durian? Sobrang sarap. Nagtanong ulit ako at itong rose yogurt. Hindi ko pa ito nakita dati. Bagong brand ba ito ng yogurt? Sumagot si Kinyanan. Ito ang afternoon tea na inihanda ng aming kumpanya. Naiinggit akong sabi, ang galing ng kumpanya nyo. Ang dami at sarap ng afternoon tea. Umiti siya ng bahagya, inanyayahan ako. Gusto mo bang sumali sa amin? Araw-araw kang magkakaroon ng ganitong hapon. Nag-alinlangan ako ng 3 segundo. 352 tumanggi pa rin ako. Pwede akong pumunta rito para kumain ng hapon tuwing tanghali. 353 si Kinyanan ay natigilan at hindi alam ang sasabihin. Si Kinyanan ay nagsalita. 354 ngayong uwian, pumunta sa ilalim na parking lot. Sabay tayong umuwi. Umiti ako at sumagot. 355 sige. Malapit nang matapos ang siesta. Babalik na ako sa trabaho. 356 kakabangon ko pa lang para lumabas. Hinawakan ako ni Kinyanan sa kamay. Malambing na boses ng babae ang nagsalita. 357 Sukinan. Ako ay otomatikong tumugon. Tinitigan niya ako ng diretsyo. 358 lumunok siya at nagsalita, hindi pa tayo naghahalikan. Yumuko ako. 350 para lang dumampi na parang tutubi, pagkatapos ay mabilis na umalis at nagsalita. 360 sige na, talagang mahuhuli na ako. Si Kinyanan ay nagpaalala. 361 kung magutom ka, i-message mo ako. Tatawagan ko si Assistant Chen para dalhan ka. 362 huwag mong kakalimutan kumain ng almusal. Agad akong sumagot, alam ko na. 363 alam ko na. Kumaway ako at nagsabi, paalam. 364 aalis na ako, Kinyanan. Umiti siya at kumaway. 365 isang buwan pagkatapos magtrabaho, isang gabi pag-uwi, nag-message si Kinyanan na mag-o-overtime siya. 366 nasa rush hour ako. Sa daan patungo sa kanyang kumpanya, aksidenteng nasagasaan ako ng isang electric bike. 367 hindi naman masyadong malala ang sugat, pero nasaktan ang binti ko, hirap tumayo. 368 may ilang gasgas din sa katawan. Bumaba ang driver ng electric bike at tinanong kung okay lang ako. Kumaway ako. 369 sinabi kong wala. Umalis ang driver, iniwan ang numero ng telepono. 370 noong tumawag ako kay Kinyanan, kalmado ang loob ko, akala ko walang malaking problema. 371 Kinyanan, nasagasaan ako ng sasakyan. Ang boses sa kabilang linya ay biglang tumigil.
372 nagtanong siya, may masakit ba? Nasaan ka? 373 sumagot ako, parang wala naman, pero hindi ako makalakad. 374 sa bawat hakbang ko, kumakaskas ang pantalon sa sugat, sobrang sakit. 375 sinabi ni Kinyan-an, hintayin mo ako. Nang dumating si Kinyan-an, 376 nakaupo ako sa ligtas na lugar sa tabi ng flower bed. Dumidilim na may konting hangin. 377 hinubad niya ang kanyang suit jacket at ipinatong sa akin. Naninigas ang mukha niya, mukhang masama ang pakiramdam. 378 tinanong niya, masakit ba ang binti mo? Mahina akong sumagot. 370 medyo. Sinabi ni Kinyan-an, tingnan ko. 380 natutuwa ako na nakasuot ako ng mao ngayon. Kung maikli ang suot ko, 381 di lalong malala. Sumimsim si Kinyan-an ng labi, seryoso ang mukha. 382 nasaan ang driver? Bakit hindi kanya dinala sa ospital? Mahina akong sumagot. 383 pinauwi ko na siya. Sinabi ni Kinyan-an, Sukinan. 384 mukhang nasira mo rin ang utak mo. Malala ang tama. Agad kong sinabi. 385 bawal ang personal na atake. Tinitigan niya ako, sinulyapan ang buong katawan ko. 386 tinanong niya, bukod sa binti, saan pa ang nasaktan? 387 sumagot ako, medyo nahihilo pa, konting hilo lang. 388 sinabi ni Kinyan-an, hilahin kita. Sumigaw ako sa sakit. 380 dahan-dahan, sobrang sakit. Sa dark na maong, 300 malaking bahagi ng dugo ang kumalat. Dati hindi ko nakita, akala ko gasgas lang. 371 pinutol ng doktor ang maong. Ang sugat sa tuhod ay nakakagulat. Natuyo ang dugo at kumapit sa binti. 372 napasinghap ako sa sakit. Iniyuko ko ang ulo, hindi tumingin. Sa oras na ito, si Kinyan-an, 373 ang mukha niya ay tila natabunan ng yelo. Noong dinidisinfect ng doktor ang sugat ko, hinawakan ko ng mahigpit ang binti ni Kinyan-an. 374 nang marinig ko na kailangan ng tetanus shot, muntik na akong himatayin. Tumutulo ang luha sa aking mga mata. 375 malamig na boses ni Kinyan-an ang nagsalita, Doktor, pakiusap, dahan-dahan. 376 masyadong malakas ang presyon. Ako na lang sumuko. Palihim kong hinila ang manggas ni Kinyan-an. 377 bulong ko, bigyan mo ako ng dignidad. Napabuntong hininga siya. 378 inagdag niya sa doktor, ako na lang sumuko. Umiti ako ng palihim. 379 pero sinulyapan niya ako pabalik. Kumuha siya ng wet wipes, pinunasan ang luha at dumi sa mukha ko. 400. Napabuntong hininga siya, malambing na Tumanggi na lang ako, pwedeng araw-araw sa tanghali. Pumunta ako dito para kumain ng merienda. 353 na tahimik si Kinyan-an, hindi alam ang sasabihin. Nagsalita si Kinyan-an 354 ngayong araw pagkatapos ng trabaho, pumunta sa underground parking, sabay tayong umuwi. Ngumiti ako at sumagot 355 sige, malapit nang matapos ang lunch break, babalik na ako sa trabaho. 356 tumayo ako at naglakad palabas, hinawakan ako ni Kinyan-an ng marahan. Mahina at tamad na boses ng babae ang nagsalita. 357 Sukinan, kusang sumagot ako, diretso ang tingin niya sa akin. 358 bahagyang gumalaw ang lalamunan niya at nagsalita, hindi pa tayo naghahalikan. Yumuko ako. 350 parang tutubi na dumampi sa tubig. Idinikit ko saglit at mabilis na humiwalay, nagsalita. 360 okay na, talagang malalati na ako. Nagbilin si Kinyan-an 361 kung magutom ka, text mo ako, papapuntahin ko si Assistant Chen para magdala sa iyo. 362 sa susunod, huwag kang hindi kakain ng agahan. Mabilis akong sumagot, alam ko na. 363 alam ko na, kumaway ako at nagsalita, paalam. 364 alis na ako, Kinyan-an. Ngumiti siya at kumaway, nagsalita. 365 isang buwan pagkatapos magsimula sa trabaho, isang gabi pag-uwi mula sa trabaho. Nag-text si Kinyan-an sa akin na sasabihin mag-o-overtime siya. 366 sabay ng traffic rush hour, habang papunta sa kanyang kumpanya. Hindi sinasadyang nabangga ako ng isang motorsiklo. 367, hindi naman masyadong malala ang sugat, nasaktan lang ang binti ko. Medyo nahirapan akong tumayo. 368, may ilang maliliit na gasgas sa katawan. Bumaba ang driver ng motorsiklo at tinanong kung okay lang ako. Kumaway ako. 369, sabi ko okay lang. Umalis na ang driver. Iniwan ang numero ng telepono sa akin. 370 nang tawagan ko si Kinyan-an. Kalmado ang pakiramdam ko.
Akala ko, hindi malaking bagay 371 Kinyan-an, nabangga ako ng sasakyan. Biglang nagyelo ang boses sa kabilang linya 372 nagtanong, okay ka lang ba? Nasaan ka? 373 sumagot ako, mukhang wala namang malala. Hindi lang ako makalakad 374 sa bawat hakbang ko, kumakayod ang pantalon ko sa sugat. Sobrang sakit 375 nagsalita si Kinyan-an, hintayin mo ako. Nang dumating si Kinyan-an 376 nakaupo ako sa ligtas na lugar sa tabi ng flower bed, dumidilim na ang paligid. Medyo malamig ang hangin 377, hinubad niya ang kanyang suit jacket at ipinatong sa akin. Mahigpit ang mukha, mukhang hindi maganda ang pakiramdam 378 nagtanong siya, masakit ba ang binti mo? Mahina akong sumagot 370 medyo. Nagsalita si Kinyan-an, tingnan ko 380 nagpapasalamat ako na maong na pantalon ang suot ko ngayon, kung maikli ang suot ko 381 siguradong malala. Kumagat si Kinyan-an sa labi, seryoso ang mukha at nagsalita 382 nasaan ang driver. Bakit hindi kanya dinala sa ospital? Mahina akong sumagot 383 pinauwi ko na siya. Nagsalita si Kinyan-an, sukin ang 384 nasira mo ba ang utak mo? Malala ang pagkakabangga na ito. Mabilis akong nagsalita 385 bawal ang personal na atake. Nakatutok ang tingin niya, iniskan ang buong katawan ko 386 nagtanong, bukod sa sugat sa binti, kumusta ang ibang parte? 387 sumagot ako, medyo nahihilo pa ang ulo, konting hilo lang 388 nagsalita si Kinyan-an, hahatakin kita para tumayo. Sumirit ako sa sakit at nagsalita 380 dahan-dahan lang, sobrang sakit. Sa madilim na maong na pantalon 370 malawak na ang kumalat na dugo. Kanina hindi gaanong kita, akala ko maliit na gasgas lang 371 pinutol ng doktor ang maong, nakakagulat ang sugat sa tuhod. Natuyo ang dugo na dumikit sa binti 372 sumakit ang paghinga ko sa sakit, umiling at hindi matapang tumingin. Sa oras na ito si Kinyan-an 373 mukhang nag-ising na ang mukha. Nang linisin ng doktor ang sugat ko, mahigpit kong hinawakan ang binti ni Kinyan-an 374 nang marinig na kailangan ng tetanus shot, muntik na akong himatayin. Umiikot ang luha sa mata 375, malamig ang boses ni Kinyan-an, Doktor, pakidahan-dahan lang 376 masyadong mabigat ang presyon. Sumuko na ako. Palihim kong hinila ang manggas ni Kinyan-an 377 bulong na nagsalita. Bigyan mo naman ako ng konting dignidad 378 at sinabi sa doktor, sumuko na ako. Dahan-dahang umangat ang sulok ng bibig ko 379, ngunit tiningnan niya ako ng masama. Kumuha siya ng wet tissue, pinunasan ang luha at dumi sa mukha ko, 400 bumuntong hininga, malumanay ang boses na nagsalita. Hindi pa ako nakakita ng taong sobrang makulit mo, 400 at natahimik si Kinyan-an, hindi alam ang sasabihin. Nagsalita si Kinyan-an. Ngayong araw, pagkagaling sa trabaho, pumunta ako sa underground parking. Sabay tayo umuwi. Umiti ako bilang sagot. Sige, malapit na matapos ang lunch break, babalik na ako sa trabaho. Tumayo ako at lumabas nang marahan akong hinawakan ni Kinyan-an. Mahinahong sabi ng babae. Sukinan, hindi ko na malayang sumagot. Tumingin siya ng diretsyo sa akin. Bahagyang gumalaw ang kanyang lalamunan, wika niya, hindi pa tayo naghahalikan. Yumuko ako. Parang tutubi na dumampi sa tubig, sandaling dumikit, saka mabilis na humiwalay, sabay sabi. Sige, talagang mahuhuli na ako. Paalala ni Kinyan-an. Kung gutom ka, text mo ako, papapuntahin ko si Assistant Chen para dalhan ka. Sa susunod, huwag kang lalaktawan ang almusal. Dali-dali akong sumagot, alam ko na. Alam ko na. Kumaway ako, sabay sabi, paalam. Aalis na ako, Kinyan-an. Ngumiti siya at kumaway, sabay sabi. Isang buwan pagkatapos magtrabaho, isang gabi nang umuwi, nag-text si Kinyan-an na mag-o-overtime siya. Sabay ng rush hour, papunta ako sa kanyang kumpanya, aksidenteng nabangga ako ng isang electric scooter. Hindi naman masyadong malala ang sugat, pero nasaktan ang binti ko, medyo nahirapan akong tumayo. May ilang gasgas din sa katawan. Bumaba ang driver ng scooter at tinanong kung okay lang ako. Kumaway ako. Sinabing okay lang. Umalis na ang driver, iniwan ang numero ng telepono. Nung tinawagan ko si Kinyan-an, medyo kalmado ang loob ko, akala ko walang malaking problema. Kinyan-an, nabangga ako ng sasakyan. Biglang nanlamig ang boses niya sa kabilang linya. Tinanong niya, okay ka lang? Nasaan ka? Sumagot ako, paros walang problema, pero hindi ako makalakad. Sa bawat hakbang ko, kumakaskas ang pantalon sa sugat, sobrang sakit. Sinabi ni Kinyan-an, hintayin mo ako. Nung dumating si Kinyan-an,
Nakaupo ako sa ligtas na lugar malapit sa flower bed. Dumidilim na, medyo malamig ang hangin. Hinubad niya ang kanyang suit jacket at isinampay sa akin. Mahigpit ang mukha, mukhang hindi maganda ang kalooban. Tinanong niya, masakit ba ang binti? Mahinahon kong naalala. Medyo. Sinabi ni Kinyan-an, tignan ko. Nagpapasalamat ako na maong suot ko ngayon. Kung nakadiyos sana ako. Malala na sana. Sumimangot si Kinyan-an, seryosong sabi. Nasaan ang driver? Bakit hindi kanya dinala sa ospital? Mahinahon kong naalala. Pinaalis ko na siya. Sinabi ni Kinyan-an, Sukinan. Baka nasaktan mo rin ang ulo mo. Mukhang malala ang tama. Dali-dali kong sabi. Bawal ang personal na atake. Tinitigan niya ako, sumilip sa buong katawan ko. Tinanong niya, bukod sa binti, saan pa? Naalala ko, sumasakit pa ang ulo, konti lang. Sinabi ni Kinyan-an, ahon na kita. Sumigaw ako sa sakit. Dahan-dahan, sobrang sakit. Sa madilim na maong. Malaking bahagi ng dugo ang kumalat. Dati hindi malinaw, akala ko gasgas lang. Pinutol ng doktor ang maong, nakakabigla ang sugat sa tuhod, natuyo ang dugo sa binti. Napasinghap ako sa sakit, yumuko at hindi tumingin. Sa oras na yon, si Kinyan-an, parang maiyalong natakip sa mukha. Nang linisin ng doktor ang sugat, mahigpit kong hinawakan ang binti ni Kinyan-an. Nang marinig ko na kailangan ng tetanus shot, halos himatay na ako, may luha sa mata. Malamig na sabi ni Kinyan-an, Doktor, pakiusap, dahan-dahan lang. Masyadong malakas ang puwersa. Sumandal ako, palihim na hinila ang manggas ni Kinyan-an. Bulong ko, bigyan mo naman ako ng dangal. Napabuntong hininga siya. Dagdag pa niya sa doktor, sumandal ako. Natahimik ang aking labi. Pero pinandilatan niya ako. Kinuha niya ang wet wipes, pinunasan ang luha at alikabok sa mukha ko. Buntong hininga, malumanay na sabi, hindi pa ako nakakita ng ganito kaiyakin. Nagtanong si Kinyan-an, Doktor, magkakaroon ba ito ng peklat? Inayos ng doktor ang kanyang salamin at sumagot, basta huwag mabasa ang sugat mamaya. Malamang walang peklat. Ngunit hindi pa rin mapalagay si Kinyan-an. Pinilit niya akong magpahinga. Buti na lang at walang malubhang nangyari. Medyo nahihilo pa ako. Hindi siya mapakali, kaya hiniling niyang maospital ako ng isang araw para obserbahan. Ilang oras kaming nag-aksaya. Hindi pa ako kumakain, kaya kumakalam ang sikmura ko. Sabi ni Kinyan-an, bibilhan kita. Ano gusto mong kainin? Bibilhan kita. Gulo ng isip ko, kailangan ko ng pagkain para kumalma. Kaya naglista ako ng ilang putahe. Ginulo-gulo ni Kinyan-an ang buhok ko at mumiti ng bahagya, parang may okasyon na. Sumigaw ako ng reklamo, Kinyan-an, i-ward ang kwarto ko. Natapos ko na ang isang pelikula, pero hindi pa dumarating si Kinyan-an. Bukas ang bintana ng kwarto. Malamig ang hangin, kaya bumaba ako ng kama para isara ito. Nakita ko sa baba. Ang isang magandang figura. Si Kinyan-an, nakatayo sa baba, parang malabo ang itsura. Pinitik ko ang labi ko at isinara ang bintana. Pagkalipas ng 10 minuto, dumating si Kinyan-an. May dala siyang ilang bag, nakita ko sa loob ang paborito kong sweet and sour ribs. Lumiwanag agad ang mga mata ko. Nawala ang kaunting lungkot. Nagtanong si Kinyan-an, sakit pa ba ang binti mo? Sumagot ako, wala na. Wala na. Medyo sumakit lang noong nagpalit ng benda. Ngayon, mas mabuti na. Sabi ko, gusto ko kumain ng sweet and sour ribs. Binuksan niya ang lalagyan. At inabot sa akin ang chopstick. May basang tissue din sa tabi para sa kamay. Isang subo at napabulalas ako sa sarap. Sabi ko nang may paghanga. Parang biglang nawala ang sakit ng binti. Bukas makakapagtrabaho na ako. Umiti siya at sumagot. Ganyan ba kasarap? Pabalik-balik akong tumango at inabot sa kanya ang isang subo gamit ang chopstick. Mahina niyang sabi, ibang paraan, pakainin mo ako. Nagtataka akong tanong. Anong paraan? Tumingin sa akin si Kinyan-an at sumagot. Hinarap ko ang kanyang tingin. Biglang bumagsak ang isang halik, may kasamang mahinang kagat. Walang puwang ang halik. Ang mga kamay niya ay nasa leg ko, hinahalikan ako ng mariin. Naramdaman ko ang pagbabago sa katawan ko. Medyo hindi ko na kaya mahina ko siyang tinulak. Pinilit naming maghiwalay. Sinabi ko, Kinyan-an. Sumagot siya, Kinyan-an. Ano ka? Ikaw pa, kain mo na lang. Pagkatapos, tumingin siya sa cellphone. Malapit na ang oras ng paghuhugas, pero si Kinyan-an ay ayaw pang umalis. Nagtanong ako, hindi ka ba uwi ngayong gabi? Sumagot si Kinyan-an. Dito na ako. Sabi ko, isang kama lang dito. Baka mas mabuti pang umuwi ka na. Wala naman akong problema. Medyo gusto ko na ring umuwi. Hindi naman malala ang sugat ko. Si Kinyan-an lang ang nag-aalala. Mas komportable sa bahay. Masyadong matigas ang kama sa ospital at mabaho ang amoy ng disinfectant. Sabi ni Kinyan-an. Matutulog ako sa sopa. Sabi ko, hindi ba may trabaho ka bukas? Paano ka makakapagpahinga sa sopa? Sumagot si Kinyan-an, bukas, day off ko. Tumahimik ang babae ng ilang sandali, pagkatapos ay may malamig na tinig na nagsalita. Ano sa palagay mo ang itsura ko?
Mag-leave din ako bukas. Nag-text ako kay Zhao Wanin para magpaalam at bumalik sa hindi ko pa natatapos na nobela. Si Kinyan An ay nag-aayos ng damit. Tanong niya, maligo ka na ba ngayon? Hindi ako tumingin, pabaya kong sagot, ikaw muna. Masyado akong nakatutok, hindi ko napansin kung kailan dumating si Kinyan An sa tabi ko. Hanggang sa narinig ko ang mahina at mababang boses ng lalaki sa itaas. Binabasa niya ng mag-isa. Ang laman ng nobela. Mabilis kong pinatay ang cellphone at natakot akong tumingin sa kanya. Gusto kong magpaliwanag pero hindi ko alam kung paano. Sabi ko, bakit mo ba ako inaabangan sa cellphone? Nagkatinginan kami. Umiti siya. Tahimik niyang sabi, ganito pala ang gusto mo. Namula ako ng sobra. Sumigaw ako, mabilis akong tumutol. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Hindi ko gusto yan. Mahinang sabi ni Kinyan An. Sukinan, bawasan mo ang panonood ng mga bagay na nakakapagpasigla, sabi ko na may pagkainis. Tumigil ka, gusto na kitang paluin, sabi ko sabay kurot sa bewang ni Kinyan An. Mahigpit akong kumurot at ginulo niya ang buhok ko, saka sinabi. Maligo ka na. Kailangan mo ba ng tulong ko? Mabilis akong tumanggi. Huwag na, napakahiya naman. Ang banyo ng ospital ay puro shower lang. Bago pumasok, binalot ni Kinyan An ng plastic wrap ang binti ko. Para ito ay hindi mabasa. Maingat akong naligo, natatakot na tumalsik ang tubig sa baba ko. Matagal, napuno ng singaw ang banyo at namula ang mukha ko. Paglabas ko, nakatayo si Kinyan An sa tabi ng bintana, mahinahong nagsasabi ng mga bagay tungkol sa trabaho. Napatay niya ang tawag, nakahiga na ako sa kama, at binuksan ang Sabay sabi ko, maligo ka na. Mabilis maligo si Kinyan An. Kinuha niya ang tuwalya para patuyuin ang basa niyang buhok, lumapit at nagtanong, sakit pa ba ang ulo mo? May iba ka bang nararamdaman na hindi komportable? Sagot ko, mas maganda na. Wala namang malaking problema. Ang sofa ay sobrang liit, kapag humiga si Kinyan An, hindi maiunat ang kanyang mga binti. Mukhang hindi komportable. Sa tahimik na gabi, tinawag ko siya. Kinyan An. Sagot niya, ano yon, Ineng? Sabi ko, medyo giniginaw ako. Sagot ni Kinyan An. Tatawag ako ng nurse para bigyan ka ng dagdag na kumot. Sabi ko, umakyat ka rito at samahan mo akong matulog. Malaki ang kama na ito. Gumalaw ako papasok at tinapik ang tabi ng kama. Umiti siya ng walang magawa at sabi, may sugat ka pa sa binti, humiga ka ng maayos. Mabuti naman ako sa sofa. Sabi ko, sige na nga. Kung hindi ka komportable, sabihin mo. Sabi ko, magandang gabi. Hindi nagtagal, nakatulog ako ng mahimbing. Dahil wala namang masama sa katawan ko, nagpa siya akong umuwi ngayong hapon mula sa ospital. Tanghali, dumating si Zhao Wantang, kasama ang kanyang assistant. Medyo nagulat ako, nakalabas si Kinyan An, walang ibang tao sa kwarto. Tanong ko, Wantang, bakit ka nandito? Tanong ni Zhao Wantang, kumusta? Malala ba ang sugat? Kumaway ako, umiti at sabi, wala namang problema. Nasunog lang ang binti ko. Hininga ni Zhao Wantang ng malalim at bumalik sa normal ang kanyang ekspresyon. Sabi niya, buti na lang walang masama. Nagdala ako ng sabaw. Inumin mo ito para gumaling ka. Magpahinga ka sa bahay, saka ka na bumalik sa trabaho. Mabilis akong nagpasalamat. Salamat. May meeting pa si Zhao Wantang. Matapos ang mga 10 minuto, umalis na siya. Binuksan ko ang dermos at lumabas ang masarap na amoy ng matamis na mais. Amoy ng sabaw ng buto ng baboy. Naakit ako, laway ko'y tumulo, saka ko isinara ang takip. Nagdesisyon akong hintayin si Kinyan An bago inumin. Pumasok si Kinyan An at tanong ko, bumalik ka na? Anong binili mong pagkain? Tiningnan niya ang dermos sa mesa. Tanong niya, may dumating. Umiti ako at sabi, dumating si Wantang kanina at nagdala rin siya ng sabaw. Subukan mo mamaya, ang bango at sarap. Nagbago ang ekspresyon ni Kinyan An. Pero ang boses niya ay normal, bumili rin ako ng sabaw. Nagulat ako at sabi, kaya ba nating ubusin yon? Binuksan niya ang takip, nagsandok ng isang mangkok at inabot sa akin. Inumin mo muna ito, ako na ang uminom ng dala niya. Kinuha ko ang sabaw na inabot niya. Tumikim ako, mas maalat ng kaunti kaysa sa tubig, pumikit ako pero hindi nagsalita. Hindi masarap. Saan mo ito binili? Bahagyang natigilan ang ekspresyon niya. Sagot niya, malapit sa ospital. Sabi ko, sige, huwag ka nang bumili doon, napakaasarap. Sabi ni Kinyan An, di huwag na nating inumin. Muling nagsandok si Kinyan An. Isang mangkok ng sabaw ng mais at buto ng baboy, napakasarap ng lasa. Uminom ako ng 2 mangkok ng sunod, hindi ko napigilan ang masabi, ang sarap talaga. Tanong ko, hindi ka ba inom? Mahinahon niyang paliwanag. Ayaw ko ng sabaw, sabi ko. Sayang naman. 502 sa oras ng pahinga ng hapon, nakaupo si Kinyan An sa sofa, binuksan niya ang itim na computer. 503 tinanong ko, hindi ka ba nagpapahinga? Sumagot si Kinyan An. 504, may trabaho pa ako. Sa tahimik na silid ng ospital, biglang may narinig na tunog mula sa speaker.
505 corn carrot rib soup, masarap kapag ganito ang luto. Sumigaw siya. 506 isinara ni Kinyan-an ang computer. Kumindat ako at tumingin sa kanya. 507 pumikit siya at sinabi, nagkataon lang na napindot ko. 508 muli niyang binuksan ang computer, nakamute na. Ikatlong araw na nakahiga sa bahay. 500 mensahe mula sa kaibigan, summer vacation ko na. 510 babalik bukas. Lumiwanag agad ang mga mata ko. 511 babalik na si Zoshu bukas. Magkasama kaming lumaki mula kindergarten hanggang kolehiyo. 512 matagal na akong hindi pumupunta sa bar. Sobrang boring sa bahay, oras na para lumabas at magsaya. 513 balak ko sanang sabihin kay Kinyan-an ito bago matulog pero naghintay ako hanggang halos 12. 514 na hindi siya umuwi, either may event o overtime. Kaya hindi na ako naghintay. 515 kinabukasan, sinundo ko si Zoshu sa airport. Mahigpit kaming nagyakapan. Sabi ni Zoshu, 516 na Kinyan-an, huwag mo munang sabihin sa mga magulang ko na bumalik ako. 517 kapag nalaman nila, agad nila akong uwiin para makipagkita kay Shen Xinwan, yung malaking bloke ng yelo. 518 nakita ko na si Shen Xinwan, mas matindi ang paraan niya kaysa kay Kinyan-an. 519 laging blanko ang mukha, hindi mo mabasa ang emosyon. Maliban kay Kinyan-an at sa ate ko. 520 halos walang kaibigan sa paligid niya. Si Lolo Shen ay playboy noong bata, may 2 anak sa labas. 521 ngayon, grabe ang alitan sa pamilya. Kung pakasalan ni Zoshu siya, hindi ko maisip ang magiging trabaho at buhay. 522 sabi ko, huwag kang mag-alala. Alam ito ng langit at lupa. 523, ikaw at ako lang ang nakakaalam. Buti na lang late umuwi si Kinyan-an kagabi, hindi ko nasabi sa kanya. 524 pumunta kami ni Zoshu sa hotel para iwan ang mga gamit. Tapos agad pumunta sa pinakamalaking mall sa lungsod para mamili ng husto. 525 gamit ang secondary card na binigay ni Kinyan-an sa akin. Sobrang dami kong ginastos kaya medyo nahiya ako. Daan sa Chanel para bumili ng bag para sa kanya. 526 para walang guilt sa pakiramdam. Paglabas ng mall, madilim na sa labas. 527 tumawag si Kinyan-an. Tinanong niya, namili ka? 528 sumagot ako, bumili lang ng konti. Nga pala, 529 ngayong gabi, birthday ng kaibigan ko, babalik ako ng gabi. Medyo pagod ang boses niya. 530 sabi niya, magsaya ka. Tapos na, susunduin kita. 531 mabilis akong tumanggi, hindi na. Mag-taxi na lang ako pauwi. 532 sabi niya, hindi maginhawa ang mag-taxi sa gabi. Susunduin kita. 533 napilitan akong pumayag, sige na. Baka abutin ako ng gabi. 534 sabi ni Kinyan-an, hihintayin kita. Sa loob ng madilim na bar. 535 nakabibinging tugtog. Uminom ako ng isang baso ng alak, uminit ang buong katawan ko. 536 bahagyang lasing, sumasayaw sa tugtog. Yung baliw na si Zoshu. 537 mas baliw pa sumayaw kaysa sa akin. Napagod kami, naghanap ng isang booth para magpahinga. 538 umorder ng mga inumin. Mainay na paligid. Nagtaas ng kilay si Zoshu at nagsalita. 539 Kinyan-an, tingnan mo yung 2 babae sa harap, ang ganda. Sa madilim na liwanag. 540 hindi ko masyadong makita. Sabi ko, isang profile lang. 541, ano bang makikita? Sabi ni Zoshu, medyo pamilyar ang mukha ng babaeng iyon. 542, parang si Kinyan-an. Sabi ko, nakayakap sa baso. 543, imposible. Allergic si Kinyan-an sa alak. Hindi siya pupunta sa ganitong lugar. 544 sabik akong tanong, hihi, shoo. 545, kumusta ang buhay mo sa ibang bansa? May naging girlfriend ka bang dayuhan? 546, wala. Araw-araw nasa lab ako. Pero sa lab namin. 547, may isang senior na British, napakaganda. Seryoso at focus sa trabaho. 548, maraming nanliligaw sa kanya, pero hindi ko pa siya nakitang may jowa. Excited akong nagsalita. 549, tapos, gusto mo ba siya? Sumagot si Zoshu, medyo may gusto ako. 550 may malakas na. Sa oras ng pahinga sa hapon, nakaupo si Kinyan-an sa sofa. Sa video na yon ay binuksan ang computer. Nagtanong ako, hindi ka ba nagpapahinga? Sumagot si Kinyan-an, mayroon pa akong trabaho. Tahimik ang silid ng pasyente, biglang may lumabas na tunog na pinalalakas. Ang sopas na may karne, mais, at labanos, ganito dapat lutuin para masarap, malakas niyang sigaw.
Isinara ni Kinyan-an ang laptop. Kumindat ako at tumingin sa kanya. Natigilan siya at nagsalita, hindi sinasadyang na-click. Makalipas ang sandali. Muli niyang binuksan ang laptop, nakamute na. Ikatlong araw na nakahiga sa bahay. Mensahe mula sa kaibigan, pre, nag-summer break ako. Babalik bukas. Nanlaki ang mga mata ko. Naiinip na sa bahay, parang mamumuo na ang amag. Si Zushu ay babalik bukas. Kami ni Zushu ay magkasamang lumaki, mula kindergarten hanggang kolehiyo. Matagal na hindi nakapunta sa bar. Masyadong nakakasawa sa bahay, oras na para lumabas at magsaya. Balak ko sanang sabihin kay Kinyan-an ito bago matulog, pero naghintay ako hanggang halos alas negatibo 12. Hindi siya umuwi, alinman sa event o overtime, kaya hindi na ako naghintay. Kinabukasan, sinundo ko si Zushu sa airport. Mahigpit kaming nagyakapan. Sabi ni Zushu, Sukin-an, huwag mo munang sabihin sa mga magulang ko na umuwi ako. Kapag nalaman nila, agad nila akong uwiin para makipagkita kay Shen Xinwan na ganyang malaking bloke ng yelo. Nakita ko na si Shen Xinwan. Siya ay isang taong mas matindi ang pamamaraan kaysa kay Kinyan-an. Laging seryoso ang mukha, hindi mabasa ang emosyon. Maliban kay Kinyan-an at sa aking ate. Halos walang kaibigan sa paligid niya. Si Ginoong Shen noong kabataan ay palikero, may 2 anak sa labas. Ngayon, grabe ang gulo sa pamilya. Kung pakasalan ni Zushu siya, hindi ko maisip ang trabaho at buhay. Sabi ko, huwag kang mag-alala, ito ay alam ng langit at lupa. Ikaw at ako lang ang nakakaalam. Buti na lang late umuwi si Kinyan-an kagabi, hindi ko nasabi sa kanya ito. Kami ni Zushu ay pumunta sa hotel para mag-iwan ng bagahe, pagkatapos ay dumiretso sa pinakamalaking mall sa lungsod para mamili ng bongga. Ginamit ko ang secondary card na binigay ni Kinyan-an. Masyadong marami ang nagastos kaya medyo nahiya ako. Sa daan, bumili ako ng bag sa Chanel para sa kanya. Para walang mabigat sa loob. Paglabas ng mall, gabi na sa labas. Tumawag si Kinyan-an at nagtanong, namili ka? Sumagot ako, medyo bumili lang. Na pala. Ngayong gabi, kaarawan ng kaibigan ko, babalik ako ng huli. Ang boses niya ay may bahid ng pagod. Sinabi niya, magsaya ka. Pagkatapos, susunduin kita. Mabilis akong tumanggi, hindi na. Magtataksi na lang ako pauwi. Sinabi niya, hindi maginhawa ang magtaksi sa gabi. Susunduin kita. Napilitan akong sumang-ayon, sige na nga. Baka maglaro ako hanggang hating gabi. Sinabi ni Kinyan-an, hihintayin kita. Sa madilim na bar. Napakalakas ng musika. Uminom ako ng isang baso ng alak at uminit ang buong katawan ko. Bahagyang lasing, sumasayaw ako sa musika. Si Zushu ay isang baliw. Sumasayaw siya ng mas baliw kaysa sa akin. Napagod kami sa pagsayaw at naghanap ng upuan para magpahinga. Umorder kami ng mga inumin. Sa mainay na kapaligiran, itinaas ni Zushu ang kanyang kilay at nagsalita. Sukin-an, tingnan mo ang 2 babaeng iyon sa harap, napakaganda nila. Sa madilim na ilaw. Hindi ko masyadong makita. Sinabi ko, isang profile lang. Ano ang makikita mo? Sinabi ni Zushu, medyo pamilyar ang babaeng iyon. Parang si Kinyan-an. Sabi ko habang hawak ang baso. Impossible. Si Kinyan-an ay allergic sa alak. Hindi siya pupunta sa ganitong lugar. May pagkamausisa akong nagsalita, hehe, Shu. Kumusta ang buhay mo sa ibang bansa? Mayroon ka bang foreign girlfriend? Sumagot si Zushu. Wala. Araw-araw akong nasa laboratorio. Pero sa aming lab may isang senior na Britanya, napakaganda. Seryoso at nakatutok siya sa trabaho. Maraming humahabol sa kanya, pero hindi ko nakita na nagkarelasyon siya. Masigla akong nagsalita. Gusto mo ba siya? Sumagot si Zushu, medyo may gusto ako. May bumagsak na baso sa sahig, pero mabilis itong natabunan ng musika. Napabuntong hininga ako, noong bata pa ako, gusto kong magkaroon ng ilang dayuhang nobyo, pero sayang at maaga akong nagpakasal. Tanong ni Zushu, Kinyan-an, maganda ba ang buhay mo pagkatapos ikasal? Kumagat ako sa labi ko at nagsabi, okay naman. Mabait naman si Kinyan-an sa akin. Muling tanong ni Zushu, mahal mo ba siya? Sagot ko, kami ay business marriage lang, walang pagmamahalan, kahit sa simula ay ganon. Tumulog ang telepono, tawag ni Kinyan-an. Malamig ang boses ng lalaki. Tinanong, nakalimutan mo ba? Bakit bigla kang naging masungit? Nahihiya akong sumagot, hindi pa, pero malapit na. Tinanong ni Kinyan-an, saan? Sagot ko, nasa Juno Hotel kami. Tahimik ang lalaki saglit, saka nagsabi. Sunduin kita. Nagbaba siya ng tawag, agad akong tumayo. Shu, kailangan na nating umalis. Susunduin ako ni Kinyan-an. Tanong ni Zushu. Saan? Sagot ko, Juno Hotel. Bilis, bilis. Hindi pa ilang hakbang, nabangga ko ang isang babae. Hinimas ko ang ulo ko, mahinang nagsabi ng sorry, hinila si Zushu para umalis. Mula sa likod ay narinig ang mahinahong boses ng isang babae, Sukin-an.
Ang cellphone sa kamay ko ay nalaglag sa sahig na may tunog na patak. Isang babaeng matangkad at balingkinitan. Nakatayo sa harap ko, mahigpit ang panga, hindi maganda ang mukha. Mabigat ang tingin, nanlamig ang buo kong katawan, tuyot na sumagot. Kinyan-an. Ang katabing si Shen Xingwan ay pabulong na nagsalita. Fiant, matagal na tayong hindi nagkita. Agad na pumuti ang mukha ni Zhou Shu. Mahigpit ang kilay, sinabi ni Kinyan-an, kukunin ko muna ang asawa ko. Pagkatapos sabihin, hinawakan niya ang kamay ko at hinila ako palabas. Pilit akong kumawala. Sinabi ko, nandyan pa si Zhou Shu. May pagkainip ang boses ng babae. Sinabi niya, huwag makialam sa gawain ng iba. Sabi ko, Kinyan-an, galit ka ba? Pwede akong magpaliwanag. Mag-isa akong nagpatuloy, ayaw ni Shu na malaman ng iba ang pagbabalik niya sa bansa. Kaya nagsinungaling ako. Mahigpit ang labi niya. Hindi nagsasalita. Galit akong nagsabi, sa maliit na bagay na ito nagagalit ka. Kailangan ba? Sabi ko ulit, kung hindi ka magsasalita, huwag mo na akong kausapin. Napangiwi ang babae, bumalik ang init ng ekspresyon. Nagsimula akong magbilang, 3. Siya ay nagsabi, sumakay ka. Natigilan ako, hindi alam ang sasabihin. Ang itim na Rolls-Royce Phantom ay dumaan sa flyover, nawala sa dilim ng gabi. Sa loob ng kotse, hirap na hirap akong isipin kung bakit si Kinyan-an ay nagagalit. Baka narinig niya ang masama kong sinabi tungkol sa kanya noong lasing ako. Mukhang wala naman akong masamang sinabi. Baka nagalit siya dahil masyado akong gumastos ng pera niya. Maingat akong nagsabi, bumili din ako ng regalo para sa'yo ngayon. Habang naghihintay sa traffic light, bahagyang gumanda ang mukha ni Kinyan-an. Tama nga. Dahil sa paggastos ng pera niya. Agad akong nagsabi, simula ngayon, gagamitin ko na ang sarili kong card. Hindi ko na gagamitin ang card mo. Sa susunod na segundo, bumaba ang temperatura sa loob ng kotse hanggang 0. Ang madilim na bintana ay nagpapalit ng anino niya. Nalulumbay ang mukha ni Kinyan-an. Hindi alam kung ano ang iniisip. Sinabi niya, binigay ko na sa iyo ang card. Hindi mo na kailangang sabihin sa akin kung paano gamitin. Hinawakan ko ang ilong ko, hindi alam ang gagawin. Unang beses ko palang makita si Kinyan-an na ganito kasiyahan. Umuwi kami. Dumiretso si Kinyan-an sa kwarto para maligo. Inayos ko ang relo at damit na binili ko kanina at inilagay ang bag ko sa kabinet sa study room. Ngayon galit siya, paano kung itapon niya ang bag ko dahil sa inis? Binuksan ko ang cellphone. Tinanong ko ang ate kong siksulian yon, ate, kapag galit si Kinyan-an, binabato ba niya ang mga bagay o nananakit? Kung mananakit siya, lilipat na lang ako sa guest room matulog. Pagkalipas ng ilang minuto, nagpadala ng voice message ang ate ko, hindi. Ikaw ba ang nagpagalit kay Kinyan-an? Sumagot ako, mukhang. Nagpadala ng voice message si Kinyan-an, mag-ingat ka mamaya. Pagkatapos mag-play ng voice message, bumukas ang pinto. Lumabas si Kinyan-an mula sa banyo, mabigat ang kanyang mga mata. Nanginginig ang aking kamay, nahulog ang telepono sa sahig. Pinulot ko ito. Nagkita ang aming mga paningin, kumurap ako, at binitawan ang maliligo na ako. Pagkasabi noon, tumakbo ako papuntang banyo. Nang lumabas ako, si Kinyan-an ay natutulog na. Balak ko sanang hintayin mawala ang kanyang galit bago tanungin kung bakit siya nagalit. Kinabukasan sa trabaho, nakatanggap ako ng balita na magbi-business trip siya sa Hilagang Lungsod. Ilang araw na sunod-sunod. Hindi kami nag-ugnayan ni isang tawag sa telepono. Si Zhao Waning ay sasali sa isang business program. Nagkaroon ng emergency ang sekretarya, kaya hindi ito makakasama. Kaya ang kumpanya ang nag-utos sa akin na pumunta. Sa isang salusalo, sandali akong tumabi kay Zhao Waning pagkatapos ay nakita ko si Zhou Shu. Sa tabi niya ay si Shen Xingwan. Ang babae ay nakikipag-usap at tumatawa sa iba, ngunit ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak kay Zhou Shu, parang natatakot na tumakas ito. Tinawag ko siya, Zhou Shu. Nagtagpo ang aming mga paningin. Lumalim ang kanyang mga mata. Tumingin siya kay Shen Xingwan, bumulong ng ilang salita, at lumapit sa akin. Nagpaalam ako kay Zhao Waning. Dalawa kaming pumunta sa isang liblib na lugar, kumuha ng isang platito ng merienda. Umupo at nagkwentuhan. Tanong ko, Zhou Shu, wala ka bang naging problema noong nakaraan? Kumulot ang kanyang noo, nagreklamo. Si Shen Xingwan ay parang isang pandikit na plaster, hindi ako maiwan. Nagtanong muli si Zhou Shu. Si Kinyan-an, bakit kayo magkasama ni Zhao Waning? Si Kinyan-an, sumagot ako, naalala, nagbi-business trip siya. Sa pagkakataong ito, kasama ko si Zhao bilang representante ng kumpanya. Ang mga mata ni Shen Xingwan ay paminsan-minsang tumitingin sa amin. Si Zhou Shu ay hindi na makatiis, hinila ako patungo sa ikalawang palapag. Biglang may tumunog. Bumukas ang pinto ng elevator. Nang makita ko ang taong nasa loob, sandali akong natigilan. Ilang araw kaming hindi nagkita, biglang naging estranghero. Ang babae ay nakasuit at nakati. Malamig ang mukha, matikas ang leeg at balikat, maganda ang tindig. Isang nakakatakot na presyon ang biglang dumating.
Nagtagpo ang aming mga paningin. Nakita ko ang kanyang itim na mga mata. Ang aking puso ay biglang napiga sa kabinitawan. Nagtanong ako, tapos na ba ang business trip? Sumagot siya. Hinawakan ni Kinyan An ang aking braso, mahinahong nagsalita, sumunod ka sa akin. Huwag kang gumala. Nagpaalam ako kay Zoshu ng may hiya. Dinala ako ni Kinyan An sa isang madilim na sulok, isang maliit na lampara lamang. Ang nagbibigay ng mahinang liwanag. Maingat akong nagsalita Galit ka pa ba? Sa mga nakaraang araw, biglang nagulo ang aking kalooban, hindi ako makakain o makatulog ng maayos. Sa aking isipan, patuloy na sumisilip ang anino ng isang babae. Madilim ang paligid, hindi ko matingnan ng mabuti ang kanyang ekspresyon. Ang malalim na itim na mga mata ni Kinyan An ay lumalim, puno ng panganib. Bago sagutin ang iyong tanong, Sukinan, sagutin mo muna ang aking tanong. Sumagot ako. Magtanong ka. Nagtanong si Kinyan An, bakit mo nagustuhan si Zhao Wanying noon? Mahina kong sagot, maganda siya. Pero hindi ko na siya gusto ngayon. Tumahimik ang babae ng ilang sandali, pagkatapos ay nagsalita ng malinaw, ano sa tingin mo sa itsura ko? Bigla akong nataranta. Hindi makakuha ng sagot, bahagya siyang umiling. Mabilis akong sumagot, maganda. Ikaw ang pinakamagandang taong nakita ko. Nagtanong si Kinyan An, gusto mo ba ako? Sumagot ako. Hindi ba't kasal na tayo? Nagpumilit si Kinyan An, gusto o galit? Bakit biglang tinanong ni Kinyan An sa akin ito? Matagal bago ako sumagot, gusto. Nagtanong si Kinyan An, bakit sa bar noong nakaraan sinabi mong business marriage, walang feelings? Itinaas ko ang aking ulo, sinikap na manatiling kalmado, sa simula, business marriage talaga yon. At hindi pa tayo masyadong magkakilala, saan manggagaling ang feelings? O baka naman dati ka nang may feelings sa akin? Lihim mo akong minamahal. Bahagyang umiti siya, seryosong nagsalita. Minahal kita palagi. Mataman akong tinitigan ng babae, mahinahon at dahan-dahang nagsalita. Ako ang nagmungkahi ng kasal. Sukinan, matagal na kitang gusto. Binuksan ko ang aking bibig, dilat na dilat ang mga mata, medyo nagulat. Ang katawan ni Kinyan An ay humarang sa harap ko, ang kanyang titig ay nakakapaso. Bumukas na may parehong boses, Sukinan, gusto mo ako? Bulong ko ng mahina, hindi ko naman sinabing hindi kita gusto. Tumayo siya ng tipto. Dalawang kamay na humawak sa aking mukha, isang napaka-agresibong halik ang dumating. Ang mga hininga ng dalawa ay mahigpit na nag-intertwine, ang braso sa baywang ay mahigpit na nakakapit. Maalab at hindi maaaring tanggihan, binuksan ko ang aking bibig at sinabi, Kinyan An. Ang iyong mga mata ay sobrang pula, ang temperatura ng iyong katawan ay sobrang init, tanong ko muli. Hindi ka naman na droga, hindi ba? Tumango siya, bahagyang gumalaw ang kanyang lalamunan. Boses na paos at may pagmamadali, tara, uwi na. Kakabukas pa lang ng pinto ng kwarto, bago pa ako makareact, mabilis akong naipit sa kama. Malamig ang liwanag ng buwan, talagang hindi maaaring manatili ng matagal ang isang babae, ilang beses sa gabi. Aksidenteng nabangga ang headboard, para akong isang isdang nauuhaw, gustong humawak ng isang bagay. Ngunit masyadong madulas, walang mahawakan, sa aking tainga ay dumating ang mahinang huni ng babae. 3 taon pagkatapos ng kasal, sa aking ika-negatibo 30 kaarawan, nakatanggap ako ng regalo. Buntis si Kinyan An. Ang mga magulang ng magkabilang panig ay ngumiti ng malapad, kaya inalagaan ko si Kinyan An ng walang kapintasan. Araw-araw akong umuuwi ng eksakto, nagluluto para sa kanya, 4 na tag-init. Nanganak si Kinyan An ng isang anak na babae, pinangalan ng Tsuyukin.